Muli na namang nangharas mga kapatid ang mga China Coast Guard ng BFAR vessel habang nagsasagawa mga tol ang BFAR ng supply mission, no, namimigay ng krudo, nagbibigay ng ayuda sa ating mga maliliit na bangka. Ito sabi mga kapatid sa report, muli na namang nakaranas ng pangaharas sa mga barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR. Kahapon yan mga tol, no, mula sa mga barko ng Chinese Coast Guard o ng China habang namamahagi ito ng tulong sa mga Pilipinong mangingisda sa Panatag o Scarborough Shoal mga tol. No, binomba ng water cannon mga tol. Again, winater cannon mga kapatid ang BFAR, no, na nagsasagawa ng pamimigay nga ng relief o ng ayuda sa ating mga mangingisda. Winater cannon sila at nagsagawa ng agresibong aksyon ang mga Chinese Coast Guard vessel sa mga barko ng BFAR. Grabe, no? Namimigay ng ayuda o namimigay ng tulong ang BFAR sa mga Pilipinong mangingisda. Walang balak ng kahit na anumang threat o walang dala na kahit na anumang threat sa mga barko ng China. Pero tignan nyo kung ano ginagawa nila mga tol. Alright, eto panoorin natin itong balitang to mula rito sa UNTV News. Bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. 4 na barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR kasama ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard. 4 na BFAR tapos may kasama pang Coast Guard ang nagsagawa ng fuel subsidy at iba pang suporta sa mga Pilipinong mangingisda sa West Philippine Sea. Kahapon, pinuntahan nila ang Panatag o Scarborough Shoal kung saan mahigit 20 bangkang pangisda ang nahatira nila ng tulong. Pasado alas 10 ng umaga, hinarang at inatake ng water cannon ng Chinese Coast Guard vessel ang isa sa mga barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Naalala niyo yung sinasabi ni Buang Silian? Si Buang Silian, naalala niyo yung sinasabi niya? Diba? Ang Pilipinas daw at China mga kapatid ay magkaibigan. At dapat daw hindi nasisira yung pagiging magkaibigan na yun. Sino ba sumisira ng pagiging magkaibigan ng Pilipinas at ng China? Pilipino ba? Pilipinas ba? Gobyerno ba ng Pilipinas ang sumisira ng ating relasyon o sila? Kasi mga tol, tignan nyo etong ginagawa ng BFAR at ginagawa ng ating Coast Guard. Humanitarian mission yan eh. Nagsasagawa sila ng lingap, nagsasagawa sila ng tulong sa mga Pilipinong mangingisda. Subsidy, namimigay ng krudo, diba? Namimigay ng tulong sa mga Pilipinong mangingisda. Hindi sila napariyan para maghamon, para mag-provoke o para mang-away. Diba? Nagsasagawa tayo ng humanitarian mission mga tol para sa mga Pilipinong mangingisda. Pero tignan nyo ginagawa nila. Pinagtatabuyan tayo sa sarili nating bakuran. Sa ating exclusive economic zone, wina-water cannon tayo. Tanong, hindi ba dangerous yan? Hindi ba delikado yan ginagawa nila? Ang lakas ng puwersang yan. Yumuyupi nga yung mga metal rails di ba? Yumuyupi nga yung mga yung mga bahagi ng barkong tinatamaan yan lalo pa kaya pag tumama sa tao yan, di ba? Wala silang pakialam doon mga tol. No? Ginagawan nila ng masama. No, sabihin na natin mga tol kasi masama naman talaga ginagawa nila. Ginagawa nila ng masama. Yung isang bansang legal na may karapatan o dapat may access sa karagatan na to, habang yung bansang yun mga tol is nagsasagawa ng kabutihan sa kapwa-tao. Kita mo kung gaano kasasama ugali ng mga yan? Ang BRP Datu Taradapit. Sa ulat ng Philippine Coast Guard, lumapit ng hanggang 600 yarda ang Chinese vessel na CCG-4203 at binomba ng water cannon ang barko ng BFAR. Nangyari yan sa layong 15.6 nautical miles southwest ng Scarborough Shoal. Makalipas ang 30 minuto, ang BRP Datu Tamblot naman ang binomba ng water cannon. Again mga tol hindi mabuti, masama ang ginagawa nila. Diba? Kung pagbabasehan natin international law mga tol, wala silang karapatan dyan. Kung pagbabasehan natin international law Pero tignan mo na lang
No, labas muna international law, labas muna yung mga bagay na ganyan. 'Di ba? Ginagawan nila ng masama. 'Di ba? Ang isang humanitarian mission. Walang pakay na manggulo, walang pakay na manakit, walang pakay na maghamon ng kahit na anong away. Ang ginagawa ng mga barko natin, mga tol, nagbibigay ng tulong, 'di ba? Namimigay ng tulong sa mga Pilipinong mangingisda. Tapos gagawan nila ng ganito. Para mga terorista na rin ang datingan nitong mga 'to eh. Pero hindi ito tinamaan. Nagpalitan din ng radio challenge ang Philippine Coast Guard at Chinese Coast Guard. Iginiit ng BFAR at Philippine Coast Guard, lehitimo ang kanilang operasyon sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas, alinsunod sa Philippine Maritime Zones Act, UNCLOS at 2016 Arbitral Award. Wala bingi ang China sa ganyan. Bingi sila sa mga ganong panawagan, bingi sila sa ganong katotohanan. Kasi isa lang ang nasa isip nila eh. Internal waters nila yan, teritoryo nila yan, lumabas kayo. Regardless kung mabuti o masama ang hangarin ninyo, basta lumabas kayo sa teritoryo namin. Yun ang kanilang naratibo, yun ang kanilang paningin. Diba? Wala na silang pakialam sa legitimacy, wala na silang pakialam dun sa sinasabi international law, UNCLOS, wala na silang pakialam dun. Diba? Malaking bansa sila eh. Sa kabuuan, 6 na barko ng Chinese Coast Guard, 2 warship ng PLA Navy at ilang maritime militia vessels ang namataang umaaligid para harangin ang BFAR mission. Tapos ang lakas ng loob nila magsalita na magkaibigan tayo. Langya talaga ano? Sa kabila ng mapanganib na harassment ng Chinese Coast Guard, matagumpay naman na naipagpatuloy ng BFAR ang pamamahagi ng tulong at nanindigang ipagpapatuloy ang proteksyon sa mga Pilipinong mangingisda. Tiniyak ng pamahalaan na hindi sila magpapatinag at tuloy-tuloy ang pagbibigay ng suporta at proteksyon sa ating mga mangingisda. Good job sa ating BFAR at PCG. Good job sa inyo mga sir. Sa sariling karagatan. Ryan Lacanlale. No, grabe no? Sa kabila ng patuloy na nangyayari sa Middle East mga kapatid, no? Sa kabila ng patuloy na nangyayaring kaguluhan doon, merong isang magaling na bansang nagsasalitang para sa kapayapaan, nanggugulo lang ang Amerika doon, wag na sanang palalain pagulo. Akala mo talaga 4-piece sila eh. Pero tignan mo naman, sila mismo mga tol nanggugulo, nambubula sa mga maliliit na bansa, nang aagaw ng teritoryo. Diba? Ay grabe. Anong masasabi ninyo dyan mga tol? Ngayon ito, dagdag sa balita natin mga kapatid. Mula rin sa Net25, asahan na din daw to sa susunod na linggo. Naku po, eto na para sa mga kababayan natin. Sa lahat na may sasakyan, sa lahat na nagko-commute, lahat apektado mga tol eh. Siyempre, ano na yan, no? Meron yung tinatawag na domino effect. No? Dahil nga sa nangyayari sigurong kaguluhan mga kapatid sa pagitan ng Iran at Israel, naapektuhan na ang presyo ng ng gasolina. Dahil pati presyo ng bigas maapektuhan. Siyempre, lahat na pati pa nga presyo ng bilihin maapektuhan na dyan. Halos 5 piso mga kapatid ang oil price hike o dagdag presyo asahan sa susunod na linggo dahil sa Iran-Israel war. Ayon sa DOE, dahil sa tensyon ng Iran-Israel war, posibleng tumaas ng hanggang 4.80 pesos o 4 pesos and 80 centavos mga tol. Ang diesel, 3 pesos naman sa gasolina. Magkano ba ang gasolina ngayon? Huling nagpagas ako nasa 54 eh. So magiging 57. Pinayuhan ng oil firms na magbigay ng diskwento. Sabing gano'n, no? Tulong na lang kayo. Mga bilyonaryo naman kayo eh. No? Panoorin natin to. Asahan po na papalo ng hanggang humigit kumulang 5 piso ang dagdag presyo sa kada litro ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Inamin ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy na batay ito sa 4 na araw na kalakalan. Mahal dito sa Shell eh. Nagpapagasolina ako sa Petron eh. Parang mas mura eh. Sa pandaigdigang merkado. At sa estimate, maaring tumaas ng 250 hanggang 3 pesos ang presyo ng kada litro ng gasolina. 430 naman hanggang 480 sa kada litro ng diesel at 425 hanggang 440 sa kerosene o gaas. Ito na ang pinakamalaking paglundag sa presyo po ng petrolyo ngayong taon
habang ikalawang pagkakataon simula noong March 2022 nang ipagbawal ni dating US President Joe Biden ang pag-angkat ng Russian oil, liquefied natural gas at coal papasok sa kanilang bansa. At sa record, pumalo ng hanggang 5 pesos ang price hike sa kada litro ng oil products noon. Isinisi naman sa tumititing gera sa pagitan ng Iran at Israel ang big-time price hike ngayon. Samantala, pupulungin ng... Well, wala talaga tayong magagawa mga tol. Nangyayari yan eh. Alangan ng pigilin ng gobyerno natin yung nangyayaring gulo dun. Diba? Umaangkat tayo eh. Diba? Kaya nga sana mapakinabangan natin yung West Philippine Sea. Diba? Meron tayong mga natural gas doon na sana magagamit din natin. Eh wala eh. Department of Energy ang mga oil industry players hinggil po sa nagbabadyang big-time price hike. Sa nakalat na impormasyon ng mata ng Agila Prime Time, sinabi ni Director Rino Abad ng Oil Industry Management Bureau ng DOE na ihihirit nila ang discount program. Ito anya ay upang matulungan ang mga motorista at negosyante na pangunahing gamit sa kanilang operasyon ay langis. Kabilang din sa kanilang irerekomenda ay madagdagan ng fuel discounts at magkaroon ng karagdagang mga promo. Well, magkakaroon kasi ng domino effect yan mga tol. Siyempre sa lahat ng transportasyon, nagdi-deliver ng mga goods, gumagamit yan ng krudo. Siyempre yung itataas ng krudo, ipapatong nila yon sa presyo ng kanilang mga goods para hindi sila malugi mga tol, di ba? So tuloy-tuloy yan, domino effect nga ang tawag doon mga kapatid eh. So, yun na. Wala na tayong magagawa dyan eh. Kaya kailangan na lang natin tanggapin ng katotohanan na talagang ang mundo eh papunta na sa ganitong kalagayan, no? Ay, naku po. Anyway, bilang mga Pilipino, ano ang masasabi nyo rito sa mga balitang ating napanood at nakomentohan? Pwede kayo magbigay ng inyong opinion, ng inyong reaksyon sa comment section sa ibaba. Maraming salamat sa panonood hanggang sa muli. Ako nga pala si Shobaldi. Peace out.